Nandito na naman tayo sa ating paboritong spot, guys. At komersyal. Meron akong pinapanood na kasi teleserya. Meron pang news. Tapos mamaya, mga 15 minutes pa siguro, mag-i-start na yung pangalawang kong teleserya. So sabi ko, magdadamo na tayo. Dahil wala na tayong ma-upload. Ayun. Nandito ako mag-isa, tapos si Mr. na andun sa kabila. Dahil merong today, merong basketball, may match ng basketball. So, diborsyada ako. Today, magkahiwalay kami. Doon siya at doon ako. At buti na lang, may TV doon. And by the way guys, hindi po kami mayaman pero marami kaming TV dito sa bahay. So kung ang bawat isa sa amin may gustong panoorin, gaya ko, gusto kong panoorin yung musalsal ko, yung teleserya ang ibig sabihin, musalsal sa Arabic. May pinapanood akong teleserya, tapos si Mr. gusto niyang manood ng basketball, doon siya. So ayun, may kanya-kanyang TV ang bawat isa. Bilangin ko nga kung ilang TV ang meron kami dito sa bahay. Tatlong kwarto ng mga bata, tigi-isa sila, tatlo, tapos 4, 5, 6. Ayun, 6 na malalaking TV ang meron po kami. Puros 65 inches. Alam nyo ba kung bakit marami kaming TV, guys? Dahil noon, meron po akong computer shop, parang PS4 shop noon, bago magpandemya. Yun po ang trabaho ko at yun ang pinagkakaabalahan ko noon. Convenience store, and then sa tabi noon, nag-open din ako ng I think nabanggit ko na rin minsan sa inyo guys na meron akong convenience store, which is yun ang trabaho ko. At sa tabi ng convenience store, meron din akong PS4 shop, computer shop, parang ganun ba. Ayun, kaya marami po kaming TV dahil nag-close yung hanap buhay kong yun nung magpandemya. Nag-close yung convenience store ko, which is nabanggit ko na rin yata sa inyo. And then nag-close din yung computer shop ko. So bali yung PS4 shop, computer shop, naglagay ako doon ng 10 TV na malalaki. So nung nag-close, inuwi namin dito sa bahay. Hindi naman namin pwedeng ipagbili yung TV. Meron ding gustong bumili, kaya lang minabuti na lang namin hindi na ipagbili dahil let's say ang 65 inches noon ay $700 yata or $800. Tapos nung may gustong bumili, binibili lang ng $300, bali half ang gusto nilang ibayad dun sa isang TV na binili namin ng $700 or $750. So 10 yun. So ang ginawa ko na lang, inilagay ko dito sa bahay yung 6, tapos yung 2 binigay ko sa hipag ko, tapos yung isa na maliit dinala ko sa bundok. Oo, yun ang nangyari. Dahil diba nung COVID, sandali, tingnan natin kung maipakita ko yung convenience store, which is nasabi ko na sa inyo, at yung computer shop natin. Ayun. So yun na nga, 'di ba nung COVID, oo, lalo na dito sa Lebanon, guys. Maraming maliliit na business ang nag-close. At dito may mga convenience store din na nag-close. At isa na ako doon. Yun yung trabaho ko noon. At nung nag-close na at medyo naging okay na yung sitwasyon, mga 2 o 3 taon din yata na dinanas natin yung mga nagdaang COVID, diba? Nakaranas tayo ng pagsubok, paghihirap, lalo na sa trabaho, di ba? So nag-close yun.
Pagkatapos noon, hindi na namin naisipang magbukas muli. Yung mga iba, nag-survive din sila na kahit na nag-slow yung trabaho, hindi sila nag-close ng kanilang mga shops dito. Pero ako kasi, hindi ko sarili yung shop. I mean, nagre-renta lang ako. So, nahirapan ako noon. So, nag-decide na lang kaming i-close. Dahil walang pumapasok na pera. Puros minus. Nagbabayad ka ng renta. Tapos walang pumapasok sa tindahan. Yung bang ganon. So, ayun. Na-share ko lang ito guys dahil nandito ako mag-isa. Sarili ko yung TV. Tapos naandun si Mr. So, sabi ko magdadanga ako. Tapos, na-share ko yung mga ganap nung COVID. Yun, mag-i-start na yung ating teleserya. Yung tatay naman namin nanonood doon sa kabila ng kanyang basket. One eternity later. Good morning po ulit. Nandito po tayo sa baba ng building. Ito po yung family ni Lucky. Bali, 7 or 8 yata sila. Kapatid ni Lucky, kuya ni Lucky, nanay ni Lucky, yung puti. Oo, 7 or 8. Ewan ko, marami sila pero hindi sila kompleto ngayon. So, nagbaba ako ng isang supot ng pagkain nila. Kumakain sila. Tayo nandito sa harapan ng bahay. So habang ini-start ni Habi yung sasakyan, binigyan ko sila ng pagkain. Andyan si Habi. Nandito po tayo sa may harapan ng bahay. Ito po yung building namin. At ito naman ang neighborhood. So ayan, nandito na tayo sa daan guys dahil tumawag ang isang kaanak ni Habi, second cousin yata. Sabi niya halika kayo, magkape tayo. Tingnan nyo dito ang kaugalian guys. Magi-invite sila pero kape lang pala ang ipapainom sa'yo. Sa atin pag nag-invite ka dapat naka-prepare na yung lamesa, pagkain, adobo, or magkakatay ka ng manok, parang ganun ba? Di ho ba sa atin? Pero dito naman, magtatawagan sila, tapos sasabihin, come! Maggaganon sila, halika! At uminom tayo ng kape. So yun na nga tayo, iinom ng kape sa kapitbahay.